COA. Ito, exciting. Mga hanap ng hanap ng COA reports dyan. Anong nakita natin sa COA report? Ikaw ang lead dito Hindi, syempre nakakatuwa lang, no? Dito sa Office of the Vice President, yung mga pinagbibili nila. Meron silang 19 units of motor vehicles. Motorcycle ba yung motor vehicles? Parang very generic. Kasi kung 26 million ng 19 units ng motor vehicles, ano to, Harley Davidson? Diba? Diba? 13 units of laptop worth almost 4 million pesos. Diba? Parang, how do you defend this? Really? Diba? Tapos ako yung tanga? Seriously? And then, of course, nakita mo dyan yung mga listahan ng mga pinagbibili ng Office of the Vice President. At similarly, Office of the President din, may mga unliquidated travel fund. Yeah. We're not even, iba pa po yung travel fund ng presidente ha. Tapos meron pa yung confidential fund na 4.5 billion. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung yung presidente ay magsasalita about corruption at sinasabi nating sobrang prone ng confidential fund sa corruption, di ba dapat nangunguna siya kung may moral ascendancy siya? Kaso nga, wala nga moral ascendancy yung presidente para pag-usapan ng issue ng corruption. Diba? ang kinaka-disappoint, gulo-gulo ng buko, ang kinaka-disappoint ko sa lahat ng usapin na to, yung COA report, bakit naman po November kayo naglalabas? Diba? Ang budget discussion ay nagsimula na nung second quarter of the year, pero ang mga COA reports lumalabas last quarter of the year. Ang punto po ng COA report ay sana nagagamit to input sa mga discussion. Dati po, sa mga issuance sa budget ay may instruction na ang deadline ng COA report dapat nakalabas at latest September 30. And I think if I remember correctly, one chairperson ng COA even agreed or offered to release yung mga COA reports by August, which is a good timing. Kasi kung ginagawa ng mga congressman at senador yung trabaho nila, ito yung totoong trabaho ng mga congressman at senadora, hindi mag-insert ng projects, hindi mag-demand ng accountability, mag-exercise ng oversight sa mga government agencies. Ginagamit nila dapat yung mga COA report na yan as reference to demand accountability from these agencies and to make them explain. Ba't ako nag-English? Sorry. Maghapon kasi ako. Kasi yan yung discuss ko kanina. Para mag-demand ng accountability at magpaliwanag kung bakit deserving sila na makatanggap ng budget na hinihingi nila this year. And dapat ginagamit itong COA report na to bilang input sa evaluation ng performance ng ating mga ahensya. Pero kung ilalabas niya na halos matatapos na ang budget deliberation, paano pang naka-input? Paano pang naka-input ang COA report sa buong budget process? Sayang, diba? Kasi like for example, kung nakita nyo, ganyan pala talagang gumastos si Sara Duterte, di ba dapat hindi niya binibigyan ng malaking budget nang naayon sa hinihingi niya? Kasi obviously, hindi siya marunong gumastos ng naayon sa tama at sa procurement process. Kung imagine, sa procurement process mo, 300,000 per unit ng laptop. Ano yan? Ginto? Na-approve yung budget niya last week. Exactly. And that's the problem. Diba? Bago kayo nag-approve, dapat sana nagagamit itong mga COA report as basehan para makapagtanong man lang sila, mas scrutinize nila yung budget, tingnan yung performance nila, gamitin yung COA report as a basis para mag-demand. Diba? At mag-exercise ng oversight power. At kaya po, issue ang pork barrel. Kasi kapag ang mga congressman at senador ay nagsimula na mag-participate sa identification and implementation ng projects, then you have conflict of interest. Dahil malinaw na ang Kongreso, ang function niya ay accountability and oversight ng executive. And that's what we're trying to maintain. Kaya yung mga sinasabing, may naalala akong meeting ng 7 o'clock. bukas pa naman. Okay. Sinasabing okay lang yung insertion, yung mga
identification ng project sa mga congressman. Medyo malaki po yung problema natin dyan. No? But hopefully nga, maayos yan ng blockchain. Pero alam mo kung bakit nawala yung deadline sa COA report? Ang nag-adjust din dyan mga Congress natin. Kasi dapat daw bago ilabas ang COA report, hayaan munang masagot ng mga ahensya yung majority ng mga nire-raise na concern sa COA. So, na-delay, hinayaang ma-delay yung pag-release ng mga COA reports. Nasaan yung transparency dyan? Kapag nasagot naman yan, ina-update naman ng COA yan. It's a back and forth process po sa COA. Diba? So, yan ang dahilan na, to sacrifice yung kakayahan mo na mag-exercise ng oversight and accountability ay lalong nawala, diba? Sana man na nga kahit preliminary release para yung mga congressman at senator magawa yung trabaho nila. But it's the congressmen and senators who decided to forgo na access sa informasyon ng COA audit report para maging input sa buong budgeting process. So medyo another point na nakakadismaya na dapat ata isama dito sa General Appropriations Act, no? Kasi dun sa general provision nila yan binago So the 2026 General Appropriations Act, baka naman gusto niyong ihabol ang timely release ng COA report para nagiging batayan ng public hearing ng budget natin.